May mga sandali sa buhay na parang nagiging invisible ka. Nandyan ka naman, nagsasalita ka, gumagawa ka ng tama, pero parang walang nakakapansin. Sa trabaho, may suggestion ka pero parang dumaan lang sa hangin. Sa grupo ng kaibigan, ikaw ang huling nakikinig pero ikaw din ang huling pinapansin. Sa relasyon, minsan parang ikaw lang ang may pakialam habang ang kabilang panig ay parang wala lang. At sa mga ganitong sitwasyon, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip. Bakit parang binabalewala ako? Ang natural na reaksyon ng karamihan ay lumaban agad, mag-explain, mag-defend, maghabol ng attention, mag-post ng kung ano-ano para mapansin, mag-react, magalit. Pero may isang bagay na hindi alam ng maraming tao. May isang tahimik na paraan na mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw o argumento. Isang paraan na matagal nang alam ng mga pilosopo, psychologist at ng mga stoic thinkers noong sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang tinatawag na silent power. Ang silent power ay hindi ibig sabihin na mahina ka. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin na tinatanggap mo na lang na maliitin ka ng iba. Sa katunayan, ito ang kabaligtaran. Ang silent power ay isang anyo ng lakas na nagmumula sa kontrol sa sarili. Isang lakas na hindi kailangang ipakita ng malakas para maramdaman ng iba. Sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na social validation. Natural sa tao ang gustong mapansin at mapahalagahan. Bahagi ito ng ating survival bilang social beings. Libo-libong taon na ang nakalipas. Ang pagiging tanggap sa grupo ay literal na usapin ng buhay o kamatayan. Kapag hindi ka tanggap ng tribe, mahihirapan kang mabuhay. Kaya hanggang ngayon, nakaprogram sa utak natin ang pangangailangan na maramdaman na mahalaga tayo sa mata ng iba. Pero dito rin nagsisimula ang problema. Kapag masyado nating hinahayaan na ang halaga natin ay manggaling sa validation ng ibang tao, nawawala ang kontrol natin sa sarili nating emosyon. Kapag may pumansin sa atin, masaya tayo. Kapag walang pumansin, pakiramdam natin ay wala tayong halaga. Parang may remote control ang ibang tao sa mood at kumpiyansa natin. Ito ang dahilan kung bakit kapag pakiramdam natin ay binabaliwala tayo, sobrang bigat ng pakiramdam. Hindi lang ito simpleng inis o lungkot. Para itong maliit na rejection na paulit-ulit na tumatama sa sarili nating worth. At ang unang instinct natin ay habulin ang attention na yon. Pero dito pumapasok ang isang kakaibang insight mula sa psychology. Kapag mas lalo mong hinahabol ang attention, mas lalo itong lumalayo. Ito ang tinatawag ng ilang psychologist na attention paradox. Ang mga taong desperadong gustong mapansin ay kadalasang hindi pinapansin. Habang ang mga taong kalmado, composed, at hindi naghahabol ng validation ay kadalasang nagiging mas interesting sa mata ng iba. Isipin mo ang isang simpleng halimbawa. Sa isang meeting sa opisina, may dalawang tao. Ang isa ay laging nag-i-interrupt, laging nagpipilit na mapansin, laging may gustong patunayan. Ang isa naman ay tahimik lang sa umpisa, nakikinig ng mabuti, at nagsasalita lamang kapag may malinaw at mahalagang punto. Sino sa tingin mo ang mas pinakikinggan kapag nagsalita na? Kadalasan, ang pangalawa. Hindi dahil mas malakas ang boses niya, hindi dahil mas dramatic ang kanyang kilos, kundi dahil may presensya siya. At ang presensyang iyon ay nagmumula sa isang bagay na napakasimple pero napakabihira, emotional control. Ito ang isa sa mga pangunahing ideya sa Stoicism. Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagsimula sa Greece at naging popular sa Roman Empire. Isa sa mga kilalang Stoic philosopher ay si Marcus Aurelius, isang Roman emperor na kilala sa kanyang personal reflections tungkol sa buhay, emosyon at self-control. Sa Stoic philosophy, may isang simpleng prinsipyo na paulit-ulit nilang binibigyang diin. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang opinyon ng ibang tao tungkol sa atin ay isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kung susubukan mong kontrolin ang iniisip ng ibang tao,
tungkol sa iyo, para kang nakikipaglaban sa hangin. Wala kang mahahawakan, wala kang mapipilit. At habang mas sinusubukan mong baguhin ang isip nila, mas lalo kang napapagod. Pero kapag nag-focus ka sa mga bagay na kontrolado mo, tulad ng attitude mo, reaction mo, at karakter mo, biglang nagiging mas simple ang buhay. Ito ang ugat ng silent power. Kapag binabaliwala ka ng ibang tao, may dalawang pagpipilian ka. Una, habulin ang attention nila. Mag-react ng mag-react hanggang mapansin ka. O pangalawa, piliing manatiling kalmado, tahimik, at focused sa sarili mong growth. Sa unang tingin, parang mas satisfying ang unang option. May drama, may release ng emosyon. Pero sa pangmatagalan, kadalasan itong nauuwi sa frustration. Samantalang ang pangalawang option ay parang boring sa umpisa, tahimik, walang eksena. Pero dito, nagsisimula ang tunay na pagbabago. May isang interesting na observation sa social psychology. Kapag ang isang tao ay hindi agad nagre-react sa provocation o disrespect, nagkakaroon ng psychological tension sa paligid niya. Ang mga tao ay natural na nagtataka. Bakit hindi siya naapektuhan? Bakit parang hindi siya bothered? At doon nagsisimula ang shift sa perception. Isipin mo ang isang sitwasyon sa barkada. May isang tao na palaging binibiro o hindi gaanong sineseryoso. Dati, lagi siyang nagde-defend ng sarili. Lagi siyang sumasagot. Lagi siyang nagagalit. Pero isang araw, nagbago siya. Kapag may biro, ngumingiti lang siya. Kapag may comment, hindi na siya agad nagre-react. Focus na siya sa sarili niyang goals. Unti-unti, may nagbabago sa dynamics. Ang mga taong dati ay hindi siya pinapansin ay nagsisimulang mag-adjust. Hindi dahil pinilit niya sila, kundi dahil nagbago ang energy na dala niya. Ito ang isa sa mga lihim ng silent power. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sarili mong presensya. Kapag hindi ka na desperadong naghahanap ng validation, nagkakaroon ka ng kakaibang aura ng self-respect. At ang self-respect ay isa sa mga bagay na madaling maramdaman ng ibang tao, kahit hindi mo ito ipaliwanag. Sa philosophy, may isang ideya na madalas inuulit ng mga Stoic thinkers. Ang tunay na dignidad ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita sa paraan ng pamumuhay. Hindi mo kailangang sabihin sa mundo na mahalaga ka. Hindi mo kailangang ipilit na igalang ka ng iba. Kapag ang actions mo ay consistent, kalmado, at may integrity, kusa itong nakikita ng mga tao sa paligid mo. May isang magandang halimbawa nito sa modern life. Isipin mo ang isang empleyado na tahimik lang sa opisina. Hindi siya ang pinakamaingay, hindi siya ang laging nagbo-boast, pero palagi siyang maasahan. Maayos ang trabaho niya. Hindi siya nadadala ng office drama. Kapag may problema, kalmado siyang naghahanap ng solusyon. Sa simula, baka hindi siya gaanong napapansin. Pero paglipas ng panahon, napapansin ng mga tao kung sino talaga ang may solid na karakter. At kadalasan ang mga ganitong tao ang nagiging pinaka-respected sa isang grupo. Ito ang paradox ng silent power. Kapag tumigil ka sa paghahabol ng respeto, mas madalas na kusa itong dumarating. Hindi ibig sabihin nito na magiging passive ka na lang sa buhay. Hindi ibig sabihin na hahayaan mo na lang na abusuhin ka ng iba. Ang silent power ay hindi katahimikan na walang boundaries. Ito ay katahimikan na may malinaw na self-respect. Kapag may lumampas na sa limit, kaya mo pa ring magsalita. Kaya mo pa ring mag-set ng boundaries. Pero ang kaibahan ay hindi ka na nagsasalita mula sa galit o desperation. Nagsasalita ka mula sa clarity at control. At ang ganitong klase ng presensya ay napakalakas. Sa psychology, may isang term na tinatawag na emotional regulation. Ito ang kakayahan ng isang tao na kontrolin at pamahalaan ang sariling emosyon kahit sa stressful o provoking na sitwasyon. Maraming studies ang nagpapakita na ang mga taong may mataas na emotional regulation ay mas successful sa relationships, sa career, at sa personal well-being. Bakit? Dahil hindi sila madaling ma-manipulate ng emosyon ng ibang tao. Kapag may nag-ignore sa kanila,
Hindi agad bumabagsak ang self-worth nila. Kapag may nag-criticize sa kanila, kaya nilang suriin kung may katotohanan ba o wala. Hindi sila agad nadadala ng bawat maliit na comment. At dito mo makikita ang tunay na lakas ng silent power. Ito ay parang isang invisible shield. Hindi mo kailangang makipaglaban sa bawat maliit na insulto o bawat maliit na rejection. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung saan ka papunta. At kapag ganito ang mindset mo, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Ang mga bagay na dati ay sobrang bigat sa pakiramdam ay nagiging mas magaan. Ang mga taong dati ay parang may control sa emosyon mo ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Kaya kung may mga sandali sa buhay mo na pakiramdam mo ay binabaliwala ka, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang pagpili na manatiling kalmado, tahimik at focused sa sarili mong direksyon. Doon nagsisimula ang silent power, ang uri ng lakas na hindi umaasa sa approval ng iba, ang uri ng presensya na hindi kailangang ipilit, at ang uri ng kumpiyansa na unti-unting nagbabago kung paano ka tinitingnan ng mundo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang insights tungkol sa psychology, philosophy at personal growth. At kung gusto mong palalimin pa ang mga ideyang tulad nito, ay check mo rin ang iba pang videos sa channel. Baka ang susunod na ideya na maririnig mo ay siya ring magbukas ng panibagong paraan ng pagtingin mo sa sarili at sa buhay.